Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalang. Happy Sunday sa iyo, kaagapay. Ang bilis ng araw, patuloy nating purihin ang Panginoon sapagkat nananatili siyang mabuti, nananatili siyang tapat. Kahit pa sa pabago-bagong kalagayan at sitwasyon ng ating buhay, kahit pa sa kabila ng napakadami nating pagkukulang, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kaagapay, bago po tayo magtungo o magpunta sa ating mga bahay panambahan ngayong linggo, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa ating prayer and devotion dito po sa Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero mula Biyernes hanggang Linggo. Tayo po ay broadcasting mula dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero. Ito ang Hardin ng Panalangin. Ito po sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganun din sa 702 DZS app. Kagapay, nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng ating Panginoon. Simulan natin sa maikling panalangin. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, muli kami lalapit sa inyo, magpapakumbaba at patuloy na aamin sa aming mga kahinaan. Lord, patawarin nyo kami at linisin. Paging dapatin nyo po kami, Panginoon, sa aming pagdulog sa panalangin ngayong araw. Panginoon, tinataas namin ang aming buhay sa inyo. Tinataas namin ang bawat kalusugan ng aming mga kaagapay at ang aming mga mahal sa buhay. Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, physically and spiritually, Panginoon, upang sa ganon, patuloy na maranasan ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya sa aming mga buhay. Lord, pinagpipray din namin ang bawat ginagawa namin dito sa FEBC, ang broadcast, Lord, ay patuloy na kayo pong gumamit nito as an instrument of blessing to others, Lord, na makakilala din sila sa pamamagitan ng broadcast ng FEBC. Maraming salamat po, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kaagapay, kumusta ka na? Kung ikaw ay may prayer needs sa mga oras na ito, ipadala mo na dyan po sa comment section at sisikapin po natin na lahat ng ito ay maidulog natin sa panalangin. At kung hindi man natin mabasa na lahat, umasa kayo, kaagapay, na sa aming personal prayer and devotion ay dadalhin namin ang mga panalangin ito. At kung may katugunan naman ang mga panalangin natin, abay bigyan nyo kami ng mensahe, padala natin ang answered prayer natin dito po sa FEBC nang mapasalamatan natin ng sama-sama ang ating Panginoon. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ikaw ay amin nakakasama sa bawat yugto ng ating buhay sa pamamagitan ng ating paglilingkod dito sa FEBC. At sa oras na ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay isa na namang napakahalagang paksa ang ating pag-uusapan. Kaagapay, ang sabi sa Mateo, Kabanatang 5 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga.
Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kaagapay kung ang kalayaan mo ay galing sa Panginoong Hesus, ikaw ay totoong ganap nga malaya. Hindi ito dahil gawa-gawa mo lamang na anumang oras ay pwede kang sumabog na parang dam ng tubig na nakaimbak sa loob mo at naghihintay ka lang ng pagkakataong makawala sa kinalalagyan nito. Mahalin tulad mo rin ito sa mga psychiatric patients na kailangan ng pangmatagalang gamutan sa kanilang karamdaman. Kung saan kapag ang gamot ay nawala na, maaring bumalik sila sa pagiging depressed o sinusumpong ng kanilang paranoia. Lumalabas sa mga pag-uugaling hindi ayon sa normal na kalagayan ng isang tao. At minsan ay hindi nila kayang kontrolin ito at kinakailangan pa ng matinding gamutan upang makontrol ang mga tinatawag na unnecessary behavior na galing din sa loob nila. At kung hindi maagapan ang pagdudulot ng pinsala, hindi lang sa kanila kundi maging sa ibang tao. Ngunit kung may gamot sila, nagiging maayos sila at nakokontrol dahil sa gamot. Subalit sa ating mga mananampalataya kay Kristo, hindi tayo yung kontrolado lang natin ang ating mga sarili kaya tayo malaya. Hindi tayo yung nagtitimpi lang ng kulo sa loob na kung minsan ay gusto mo nang manakit ngunit alam mo lang dalhin o kaya mo lang dalhin. Kaagapay hindi kalayaan ang ganyang klaseng pag-uugali. Dahil ang kalayaang tinanggap natin na kaloob ng Diyos ay nagmumula ito sa bagong buhay sa loob natin. We are free from within. Naalala ba natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa banal na kasulatan na kahit hindi mo daw sipingin ang isang babae, subalit kung sa isip pa lang ay nagnanasa ka na sa kanya, ito ay isang pangangalunya na. Nangangahulugan lamang at malinaw na pinapakita ng Biblia na hindi sa panlabas o aktwal lamang ang tinutukoy, kundi hindi yung nasa loob, no? It's about what is, kundi ay yung nasa loob. It's about what is within. Jesus Christ is concerned with the inward part. Kung ano ang nasa kalooban natin, ay siyang mahalaga. Di katulad ng mga Pariseo na ayon sa Biblia, sila ay bulag sa kanilang self-righteous. Marunong lang sila magdala, subalit sa kanilang kalooban, hindi sila tunay at ganap na malaya. Kung ang Diyos ang magkakaloob sa atin ng kalayaan, hindi niya nanaising magmumula ito sa sarili mong gawa at hindi ito magiging kabigatan para sa atin, kaagapay. Hindi nais ng Panginoon na habang buhay na parang nakararamdam ka ng ikaw ay malaya, subalit ikaw naman ay tila bagang nabibigatan sa kalayaang mayroon ka. Malaya ka nga, subalit napakalungkot mo naman. Kaagapay, kapag ang isang tao ay malaya, hindi dapat siya malungkot. Kung tatanungin ka, bakit ka malungkot? Bakit ka nananahimik? O mong sabihin, kasi pinipigilan ko ang aking sarili. Kaagapay, kung totoo kang malaya, masaya ka. Hindi yung dinadaan mo sa ingay o minsan naman sobrang tahimik. May mga ibang tao dinadaan sa pagkanta, minsan upang hindi mahalata. Ngunit ang totoo, diversion lang nila iyon. Gumagawa ka ng iba't ibang klaseng paraan upang hindi ka makahalata o hindi mahalata ng iba. Ngunit ramdam mo at alam mo na sa loob mo na hindi ka naman talaga malaya, no? Nililibang ang sarili na kunwari pinupuri mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit dahil alam mo na kung hindi mo ito gagawin, sasabog ka na parang bomba. Yung iba dinadaan sa joke o pagbibiro para lang pagtakpan ng tunay na nasa loobin. Ngunit hindi naman maitatago ang katotohanan ng hindi siya malaya.
Kung ang kalayaan na mayroon ka nga kung ang kalayaan na mayroon ka ngayon ay kalayaang gawa-gawa lamang, ang pinagmumulan nito ay hindi sa kaliwanagan. Marahil ito ay bunga ng iyong kaloobang nababalot ng kadiliman. Sapagkat ang kalayaang tinatanggap mo o tinanggap mo ay nagsisilbing ilaw sa gitna ng dilim. At ito ay di kailanman maaring maikubli sa mga bagay na bunga lamang ng sariling pagsisikap. At nananatili ang kalayaang ito na nagmumula sa buhay na mayroon ka sa loob. Purihin ang Panginoon. Sa sandaling ito, kaagapay, atin namang idulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa nagpadala ng kanilang mensahe. Tayo ay manalangin at ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ito. Panginoon, sa oras na ito, muli kami lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa inyong biyaya at katugunan ng mga nakaraan naming panalangin kahilingan, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na si Clarita Loa, Panginoon. Complete healing po ang aming prayer para sa kanya, sa kanyang sakit na asthma. Lord, pinagpe-pray din namin si Dennis Gregorio, Panginoon, ng kalakasan, ng kanyang kalusugan, Panginoon, at i-provide nyo rin ang kanilang pangangailangan sa kanilang negosyo, Panginoon. Complete healing po ni Tin Rubrica sa natapos na operation niya, Panginoon. Lord, alam namin nakakahabagan nyo po ang taong ito at gagaling siya lalong madaling panahon. Lord, pinagpe-pray din namin si Doc Lina Aquino Marasigan. Lord, ang aming prayer para sa kanya ay healing at negative result ng biopsy niya, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng karunungan at kalakasan. Amin din pinagpe-pray, Panginoon, si Wena Reyes. Ang kanyang panalangin ay kagalingan po ng kanyang physical na katawan, anuman ang kanyang karanasan o sitwasyon ng kanyang buhay, Panginoon, na inyo po siyang abutin ng iyong pagpapala at kagalingan, Panginoon, na galing sa inyo. Lord, patuloy namin inilalapit sa inyo, O Diyos, sa oras pong ito, si Sister Maricel Policarpio Esman. Purihin ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay, na yung natapos po na kanilang family camp, Panginoon, ang aming dalangin patuloy nyo pong i-develop yung matibay na pananampalataya sa kanila at sa kanilang buong pamilya. Panalangin po ng aming kapatid na ito ay maging matatag at maging malakas sa bawat pagsubok na dumadaan, lalo na po sa pagsubok sa kanilang pamilya. Pagpalain nyo rin ang aming kapatid na si Brother Dick Esman, ang may bahay ni Sister Maricel Esman, Panginoon. At ganun din po, pinagpipray din namin yung ibang mga anak ninyo, Panginoon, na taga dyan po sa Santo Cristo Gospel Church, sa pangunguna po ni Pastor Ram Flores at ang kanyang buong pamilya. Lord, ang buong SCGC ay bless nyo, ingatan nyo, at ang katagumpayan ng kanilang mga gawain ay talagang makita at maranasan po nila. Maraming salamat po. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si Junior Neng Jeronimo. Ang kanyang panalangin ay maging magaling na yung kanyang asawa mula sa kanyang mild stroke, Panginoon. At pagkaloob nyo rin ng kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa gamutan, Panginoon, ng aming kapatid na ito. Lord, patuloy na pinagkakatiwala namin sa inyo ang kanyang asawa na nagkaroon ng mild stroke, na mabilis na kagalingan. At ang kanilang negosyo, Panginoon, ang daming dalangin na magkaroon ng maraming kliyente, customers, Panginoon. Pagpalain nyo sila. Pinagpe-pray ko rin ang aming kapatid na si Norma Marcelino, patuloy na kaligtasan ng buhay espiritual ang kanyang panalangin. Ganon din si Champy Candy. Ang aming panalangin para sa kanya ay para sa kanyang asawa si Obet, kalakasan at complete healing. Pinagpe-pray din namin si Debbie Alonte na yung anak niya ay magkaroon na po ng work upang sa ganon ay kahit paano makatulong
sa kanyang pamilya. Maraming salamat po sa oras na ito at patuloy namin tinataas sa inyo aming mga kapatid, Sister Mylene Magallanes Marzan, si Pastora Maribel Gonzales Orebilio, Pastora Nelda Llobrera Anahaw at Pastora Nenita Andres, ganon din si Tita Faith Nelly Martin. Ang aming mga kapatid na ito ay nasa Hong Kong, nagtatrabaho sila doon sa OFW. Ang aming dalangin ay patuloy niyo silang pakatatagin at ang kanilang community sa church, Panginoon, ang His Sanctuary, Panginoon, ingatan niyo po silang lagi at palawakin ninyo ang gawain na iniatang niyo sa kanilang mga balikat. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Kaagapay magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito ay sa pakikipagdulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.